Ay gusto ko mag-share about sa Aklat ni Mormon, Another Testament of Jesus Christ. Tingnan natin sa pinakababa. Translated by Joseph Smith Jr. Itong aklat na ito dati siya nakasulat sa lamin ng ginto. Unknown language siya. Isang anghel nagpakita kay Joseph Smith at inatasan siya na i-translate sa English. Nag-umpisa siya magsalin April 7, 1829 at natapos niya sa katapusan ng June 1829. Less than 3 months, mga 85 days. Nakakapagsalin siya ng 8 to 10 pages a day. I-compare natin, isipin natin yung translators ng King James Bible. Merong 50 scholars, pero 1 page a day ang kaya nilang maisalin. Sa 7 taon bago nila natapos yung pagsasalin. Ano ang matututunan natin dito? Minsan sa buhay natin, iisip natin imposible, pero posible pala. Kaya ni Joseph Smith mag-translate ng 8 to 10 pages a day. Tayo pa kaya? Magbasa lang ng 8 to 10 pages a day. Una kong binasa yung Aklat ni Mormon nung tinuturuan ako ng mga missionaries. Sa time na mabibinyagan na ako, tapos ko na rin basahin yung Aklat ni Mormon. Pero nung basahin ko na siya ulit, di ko na matapos-tapos. Alam mo yung makakapagbasa ka ng ilang chapter sa First Nephi, tapos mahinto ka, balik ka na naman. So lahat marami dito na makarelate dito. Minsan ang temple president namin nag-share about sa karanasan niya nung mission president pa siya. Yung mga missionaries, sobrang baba ng teaching, mga pagtuturo at mga baptism. So ang ginawa niya, challenge niya yung mga missionaries, yung buong mission, na magbasa ng Book of Mormon 6 pages a day sa loob ng 90 days. So ang resulta noon is tumaas yung baptisms nila. So ano yung matutunan natin? So merong power sa Book of Mormon. Sabi ni President Ezra Taft Benson, there is a power in the book which will begin to flow into your lives the moment you begin serious study of the book. You will find greater power to resist temptation. You will find power to avoid deception. You will find the power to stay on the straight and narrow path. Sino ang author ng Aklat ni Mormon? Siyempre mga propeta, sila Nephi, Jacob at iba pa. Naging eyewitness sila ni Jesus Christ. Nakita mismo sa kanilang mata si Jesus Christ. Ang translator, nakita niya mismo si Jesus Christ ng harap-harapan. At isinalin niya yung Aklat ni Mormon by the gift and power of God. So hope na basahin at pag-aaralan po natin ang Aklat ni Mormon kasama ang Bible. It will prepare you for the great call of diligence to labor in the vineyards of the Lord. So hope may natutunan po kayo. Kita-kits po.